Jewish at isang Gentile ulit. Natagpuan natin sa Acts chapter 3. See, Peter and Cornelius. Si Peter ang Jewish at si Cornelius ang Gentile. Tingnan natin may awan ng Diyos. Pwede natin yung kwento niya sa heart of our ministry. Chapter 10 verse 1. May isang lalaki, 1 to 3 go. May isang lalaki sa Caesarea. Galing sila sa Euro at sa panahon ngayon sa pamumuno ni Alexander ay silang pangulong conquerors, silang may-aring ng tinatawag namin Holy Land. Kasama na kayo po sa bayanan, magsalang ba siya? Okay. So, siya ay masipag sa kabanalan. Ibig sabihin, siya palaging nag-pray. Palaging nananalangin, masipag sa kabanalan, siya ay nag-pray 3 times. Diba? Sa Shakari, Minka, tsaka Amari. Yung pangalawa? Shakari? Arbit. Ha? Sakarit. Minka, Arbit. Minka. Minka. Minka ay 10, No, Minka is the afternoon. Okay. And evening is the Arbit. Coach. Yan, tatlo. Shakari, Minka, at Arbit. Mari. Kira? Mari, okay. Okay. Kailangan siya nag-pray at may takot sa Diyos. Gusto ko lang i-clarify yung may takot sa Diyos. Ang ibig sabihin na may takot sa Diyos, hindi ibig sabihin na natatakot siya sa Diyos. No? Ang ibig sabihin na may takot sa Diyos, ang tawag natin sa English ay God-fearers. Sabihin niyo nga, God-fearers. God-fearers. So, pinapakinggan niyo yung word na God-fearers sa Bible, ibig sabihin nun, siya ay Gentile na one step away to becoming Jewish. Ano ba yan? Gentile siya, hindi. Pero isang hakbang na lang, anong gagawin niya sa centurion bilang isang lalaki? Ano na lang gagawin niya para siya maging Hudyo? Anong else? Ano na ang gagawin ng isang lalaki para maging full na Hudyo siya? Nag-pray na siya, pag-aral. Anong gagawin niya last step para maging Hudyo? Ay, bar mitzvah? Brit. Brit nila. Hindi Brit nila na baby, kundi kailangan siyang tuliin. According to the Jewish tradition ng mga Hudyo. Ang style, hindi naman na ikaw gugupitan kapag naginawa sa mga anak ko. Naduduguin lang yung foreskin. Mahirap pa rin, no? Kaya isang step na lang siya. Full conversion. Ibig sabihin ng God-fearer, siya ay parang nag-undergo na ng pag-aaral, pinapractice na niya yung prayers, everyday, 3 times a day. Siguro ginagawa niya na rin kashrut, pero hindi pa siya nagpatuloy. Tawag natin dyan ay God-fearers. Sabihin niyo nga, God-fearers. God-fearers ay isa na lang na step para siya ay maging Hudyo. Pero hindi pa rin siya Hudyo. Basta bakit hindi pa rin siya Hudyo? Dahil hindi pa rin siya nag-read nila. Kailangan talaga mag-read. Tapos,
nag-aasa ka niya ng help, tinutulungan niya. Liwanag ba? Kaya ang problema doon, hindi lang mga Romans ang tinutulungan niya. Especially mga Jew. Dahil ang community na niya ay Jewish. Dahil siya ay God-fear. Gusto niya magpabudyo, pero hindi dahil siya budyo. Ano ang last characteristic niya? Dahil nananalangin. At dahil yung pananalangin ay, pagkatitignan niyo yung context ng chapter 10, ang pananalangin niya ay karapit na pag-aayuno. Diba? Dapat ma-distinguish natin yung regular prayer sa fasting and prayer. No? Kung gusto mo maging effective yung Christian life, dapat nag-pray ka. Pero pag gusto mo mas ma-elevate pa yung Christian life, you need to add fasting on your prayer. Hindi pwedeng prayer ka lang. Tulad namin ng mission na nagtakabaw. Maglulog ka. Mag-repent ka konti. Basta papasok mo. Pag ganyan ka kataba, huwag kang sinungaling. Nagpasok kami. At tawag mo. Pasensya na ako kayo. Lalo ko. Pag nag-kilig pa kasi, pumapayag ka. Wala yung mag-bedroom mo dito. Hindi ako ko kayo kumatid. Matagal daw ako born again. Alam ko kung sino nagpa-fast. Alam ko kung sino hindi. Maraming expect dito. May style. Yung fasting kasi natin, hindi totoong fasting. 12? Hindi tayo. 12 hours, kakain. Pag di mo naramdaman yung sakit ng ulo, sakit ng tiyan, di ka nag-fast. Yung mahiluyo ka, hindi ka makalakad pag naglalakad eh. Hihintong-hintong ka parang pagkagda. Yan ang problema kasi kapatid. Take it from me. Pero pag nagiyabang-yabang mo pa, at pagkatapos mong, basta tapos ng tuwan, nakakita ka kung kumain ay sobra, hindi ka nag-fast. Okay mo nililog mo. Kasi bakit ka galing? Kasi kami sa yung mga sacrifices natin malilit, counted na natin fasting! Pag hindi ka nang hina kapatid, matuloy-tuloy ka, hindi ka makalakad, hindi ka nag-fast. So bakit ka ganyan magsalita? Dahil hindi tayo marunong mag-sacrifice. Admit it! Hindi ko kaya nang mag-fast. Pag ako hindi kinakasiyan ng Holy Spirit, sabi ko, hindi kaya ko din yun. Sabi ko, hindi ko kaya ito. Dalong-tuloy ko parang nakakita ko yung star. Wala naman, hindi naman gabi, nakakita ko yung star. Tapos si gawin ko, yung balance mo, hindi mo wala kang balance. Wala kapag yung ihip na iniisip, parang tutumba ka na. Yung ginagawa natin din na fast. Kita mo naman siya natin, ang laki. Ano bang nagpapasultin yung kalagay siya? Love! Ang sabi nito, confession. Lord, minsan kayo ay masyadong, ito na, dito naman tayo sa susunod para mapalitan na tayo. 3, 1, 2, 3, minsan.
Bishop Efren Tendero na. Kung may tayo kasi na, dapat meron tayong 12. Umpisa natin yung 12. Yung 12 yung may turban pray. Ngayon, nakalimutan na rin natin. Galing tayo sa umpisa. Tata, minsan, bakit ka naman, nagkaroon siya ng pangitay. So, kung minsan, pagka yung pangitay sa isip ko, gutom. Pag may nakakita ka, na wala naman dyan, gutom. Diba? Pero ito, talagang naka-vision siya. Ito, ang pangitain ay nakikita mo na mulat ang mata mo. Diba? Katulad ito, kunwari, naka-vision kayo, may na-vision kayo, bigla kung nawawala sa eksena, tapos merong kulay puti na screen, tapos may makikita ka doon sa screen, diba? Nawala na yung pulpit, nawala na ito, iba na nakikita mo. Tag natin dyan ay pangitain. Dahil hindi tayo siya sabi na night vision ay yung pangitain sa gabi. Yung pangitain sa gabi, pag ikay naghihilig, no? Yan. No, so, panaginip mo. Ang kakaiba sa pangitain sa gabi, ay you can actually converse. Katulad ng pangitain sa gabi ni Solomon. Diba? Dahil ng Diyos si Solomon, Solomon, ano gusto mong mangyari? Dala-dala lang siya ng Diyos. Tapos, naka-answer ba si Solomon? Yes. Naka-answer siya. Usually, di ba hindi natin control? Pag nanaginip ako kagabi, ay hindi, nanaginip ako kahapon, nakakatakot. Nakakatakot yung parang deliverance yung may sinasabi, sinasabihan. Tapos si Pastor Melody at yung kapatid niya nagpapalayas. At pagka nung nag-pray na kami, mas nalilis ka mga. Sabi ko, bakit ako? Sabi ko, parang kayo na lang. Sabi sa akin, parang natakot ako, saan pa nagilip, nakakatakot din. Pero dito, hindi ko control yung nangyayari sa eksena. Pero yung night vision, yung sinasabi natin pangitain sa gabi, natutulog ka, pero you can communicate. Tinanong ng Diyos si Solomon, and Solomon asked for alam niyo yung gusto niya. Sabi ng Diyos sa kanya, dahil hindi mo pinili yung kamatayan ng iyong kaaway, kayamanan, karangyaan, kasikatan, ay bibigyan kita ng karunungan, yung first na hinili mo, at lahat ng mga bagay na hindi mo hinili. Diba? At kung isipin natin, humingi siya ng karunungan para sa kanya, sabi parang mapamalaan ko yung sambahayan. Ang iniisip niya, Israel ang nasa isip niya. Hindi busa niya, no? Ang Israel, bakit Israel? Mga mapunaan ko itong great people of yours. The people of Israel. Kaya nagkaroon sila, no? At nalalit ba siya sa pangitain? Anong sabi ng pangitain? Ano nakita niya sa pangitain? May anghel na tapos tumingin siya. Natakot siya tumingin. Tapos sabi niya, ano tumingin ako noon? At sabi ng angel sa kanya, nakaabot sa pansin ng Diyos. Imagine ito. Ito ang gusto mong part, ano? Bakit gusto mong part na ito? Dahil sabi ng angel, nakaabot sa pansin ng Diyos ang iyong mga panalangin. Napansin niyo ba, mga? Ano na nilagay niyo sa panalangin niya? Panalangin lang ba siya? Ha? Mahirap yung level ng prayer niya, hindi ka tulad ng prayer natin. Tayo, eat and prayer, no? Hallelujah. Mamaya kakain na tayo, okay, no? Kaming mga nag-first and second, 2 beses kami kakain. Saan ka na? Ang ibig sabihin naman, naintindihan yung ibig sabihin, di lang siya na lalaki. Prayer couple bid. Kung saan ba lang matid, wala tayo doon sa desperation na dadating tayo sa point na hindi tayo kapag. Wala tayo. I think we're okay with what we're doing now. May mga kausap pa tayo, maka-out sa bahay. Wala tayong dumating sa time na Christian life natin na
meron kang gustong-gusto galing mula sa Diyos, that you could sacrifice your soul. Ang Christianity ngayon is praying and eating. And we have lost the art of fasting. We have lost it. I'm saying we. Ate, kasama ko. Ate, naman dyan ko. I'm one of those people. However, makakita ko ng taong butok bala. At sabihin ko, Brad, bakit ka na ba? Gusto kong maging malapit sa Diyos. Imagine, hindi niya sinabi na ito yung mga magkaroon ng planong bahay. Lord, basta gusto kong maging malapit sa Diyos. At palagay ko itong gagamitin ng Lord para lumabas yung aking mga negative thoughts at mga negative attitudes. Ma-purify ako ng Lord at maging malapit ako sa Diyos. Wala ba akong nakikita ganun bilib? Gahanap ako. Kasi sa mga kapwa ko, amen po ba? Amen. Hanap po ako mga pasok. Noong ako nasa Pilipinas, meron kami Touch of Glory Prayer Mountain. Ang gusto kong lapitan, yung mga nag-orthodox, mga papayat ng mga pastor, sila ang mga gusto kong lapitan. Hindi ko nilalapitan yung mga sikat. Mas lapitan ko na yung sikat. Kaya siguro ako nakalbo sa kalong na yun. Hindi ako malapit sa mga sikat. Ang tinatakuhan ko yung mga marunong mag-ayun. Gusto bakit? Kung kaya mong isurrender ng pagkain, kaya mong isurrender. Kaya sa akin, parang may attraction ako sa mga magagaling mag-fast. Gusto bakit? Kung kaya mo i-control to, kung kaya mo i-control ang sex, ang pera, ang pride, lahat. Pero ito, hindi natin kaya. Kaya natin lahat. Kaya natin magbigay. Kaya natin, di ba, yung mga kapilagin dito nga sa church natin, may mga nagsasacrificial giving na eh. Nakataka ko kung minsan eh, naman sabi ko, tapos siya na lang pastor, hindi ako dahil ang tithe niya ay 600, ang offering niya, 550! Ako 50! Sabihin, kaya. Sabi ko sa naglag, kaya. Bakit na siguro parang talagang sa ako, hindi ko kaya nila yung opening na 550. Sabihin ko, mabalinan niyo sa ito ng chocolate, ibang mo naman laruan niya. Yung parang nakakwenta na lahat. Ano, pandate daw yung pag-asawa, yun. Nandito ba kaya mga kapatid? Tayo lang, 10%, hindi natin kaya. Kapag nakakita ko yung parang nagkukwenta ko sa naglag ko nun, parang hindi ko kaya mo. Ang maximum ko, kung offering 50. Hindi nga nakaka-68, 50. Ilan na, ulit? Yung degree ng kanilang kaya. Pero depende din siguro pag sa'yo na lang. Amen. Naranasan mo talaga yung kapuspusan. Mas kaya naman ulit. Pero sa lahat, I'm not taking an extension sa lahat, especially today. Pag kaya mag-give up ng pagkain, kaya mag-give up. Mga pagkain na kaya mag-give up. Sa mga galang natin, blind spots, diba? Mga mali-mali natin sa buhay, hindi mo kaya mag-give up. Kahit nga, hindi natin bigay yung mga masamang ugali natin. Tahit-tahit dito sa Baptist Church na ito. Hallelujah. Amen ba, mga kapatid? Napansin ng Lord ang iyong mga panalangin at ano ba? Kaya sa akin, very precious yung ginagawa natin sa Pilipinas. Tapos ang kapagpakain tayo ng mga iyan ito ba? Ano sa akin, very precious. Sabi ko, imagine, sabi ko, mga tayo 60. Yung first service natin 27. Second service was 23. Wala tayong 16.
Regular yun ha. Kasi nagpapag-third naman eh. Marami absent. Hindi ka absent. Tapos kailangan tabi mo, buti ka, hindi ka daw absent sa pagkasal today. Amen? Amen? Nabibless na ako kay Brother Victor, nag-first service na, nag-second service na! Ay takal ba ni Sean? Ba sini at ka? Hallelujah! Hallelujah yung sabihin. Para sa akin, sacrifice yan. Tama lang isa. Na-check ka na ng attendance sa leader mo kay Pastor. Pastor, naka-attend ako take ka ba yung second service? At tawag ko na ito na rin. Pag take ka ba yung second service, sacrifice na yan. Amen ba? Amen. Tama yung isa, di ba? Tama yung isa. Gusto yan ang Lord sa isa. Pero when you push yourself one more round, alam mo, yun ang pinakagusto ng Lord. You know how to sacrifice. Diba? Kung narin ngayon, prayer meeting pa, bukas may prayer meeting pa, nandun ka pa rin, you push yourself. Parang ang sabi ng mga yung pinanggalingan natin, lalo stress sa akin, yung langit. Kasi you push yourself more than you can. Pero you do it because you love Jesus. Yun yung nakakakuha ng pansin ng Diyos. Hallelujah. Hindi ordinary prayer. Pag ordinary prayer, all of us can pray ordinary prayer. Sacrificial prayer. And every now and then, magkaroon tayo ng hunger and thirst after the presence of the Lord, that you can give up anything to pursue Him. Kapag niya ang word ko, according to pursue Him. Not to pursue your vision. Kung saan nag-pray ako, dahil may mga gusto kong mangyari sa church. Gusto kong lumago ang pananampalataya. Ang dami nating prayer request. Ang dami nating prayer request kung kayo nananalangin, di ba? Tapos sabi ko sa ang Diyos mabalik sa iyo, alam. Dami yung prayer request. Pero ang hinahanap ko, yung pure heart. Grabe yung basag ng puso mo. Ang sabi ko, Lord, sayang na lang ang sakripisyo. Dahil ito ang pinag-pray ko. Tapos titingin ng Diyos sa akin sa niya, yung puso mo, hindi mo maayos. Ang tagal-tagal mo na nagpapasto. Yung puso mo, mali pa din. Alam mo, napapaya ako sa iyo. Ano ba kailangan mo sa akin? Sayang ba lahat ang sakripisyo ko dahil sa puso ko? Paano kaya napakita ng Lord na yung mas mahalaga sa Diyos? Hindi yung ginagawa ko. Hindi yung paglilingin mo, pag-leadership mo. Ang hinahanap ng Diyos sa ministry mo ay yung puso mo tama sa iyo. Amen. Sabihin po, hindi ba pwedeng, hindi ba lahat pwedeng gawin to? Sabi ng Diyos na akin, mas lalo ka na. And I wish I could say na, maayos na ang puso. Pagka pumunta ka ng salamin, maayos yung aking pagkasuklay. Pero yung puso, marami kong nilalaki sa Diyos. Dahil yung puso parang, feeling mo tama. Tapos pagka nilintihan ng Holy Spirit, mali. So, ano ba ito dito lang? Tama ba o mali? Feeling ko, washed by the blood of Jesus. Napatawad na ako. Amen. Pero pag nilintihan ng Holy Spirit, alam, itong area na ito, hindi mo pa nasusunod sa akin. Alam ito, ano kapalit ito? Lord, sa akin lang kayo nakatingin. Kaya ito siya titingin. Ikaw ang nagpipre. Ibig sabihin, pag kukunin mo yung pansin ng Diyos, titignan ka muna niya. Amen ba? Ata, kung gusto mong makita yung nakaabot sa pansin ng Diyos, ang
Yung kanyang Greek name ay Petrus. Diba? Shimon Petrus. Pagka sinabi sa Simon Peter, hindi pangalan ang apelido. Isa yun. No? Hindi ko lang gano'n wala yata ang apelido doon talaga. No? Kasi parang first time lahat ang nababasa. Pero tata, Shimon, ang pangalan sa Hebrew, at Petrus, Greek. Isang tao yan. Ang sabi ng angel kay Cornelio, ay magpadala ka ng tao, suko ng tao, at ipatawag si Simon Pedro. Nanunulayan siya sa bahay ni Simon. Magkapangalan ba? Simon din. Isaan? Tayo. Ng bahay ay nasa tabi ng dagat. Pagkita ng yung picture natin. Yan. Si Joseph. Kita niyo ba? Kung mali ka mata niyo, House of Simon Datan. Kita niyo ba? Ito, ang likod niyan ay tabing dagat. Jofe. Yapo. Diba? Hindi ko alam kung nakapag-boat na kayo dyan. Saan nakapunta dyan? Yung, pag-boat na sa Ate Baby, di ba? May boat dyan. Doon din the same na, ano na yan, area na yan, ay the same port na sumakay si Jonah papuntang Tarshish. Same port. Tabi ng dagat. Nakita niyo na ba yung area na yan? May picture na ba kayo? Kaya nakapunta na. Mas narami-rami. Pagka hindi ba nakapunta, pagpunta niyo dyan, magpa-picture kayo, tapos padala niyo sa akin sa WhatsApp. Para makita ko naman na at least nakabunta ka na, no? Hindi yung tagal-tagal mo. Ngayon, ito yung akin, di ba? Ito yung parang di ba sa dito sa Jerusalem, meron dalawang garden tomb. Meron dalawang yung Church of the Holy Sepulchre na mas unique, mas totoo, mas authentic. Tapos yung garden tomb ng British, di ba? Ang totoo doon ay Church of the Holy Sepulchre, di ba? Copycat yung yung... Ito, dahil, kasi di ba, ganyan yung design ng bahay noon. Kaya yung sulat na House of Simon the Tanner, yan ba ay ngayon o dati o noon? Ngayon. Ibig sabihin, sa tabi ng building na yan, halos merong church doon. Church ng Catholic, Church of Simon Peter. Na yung na yun, ang ginagawa kasi ng Catholic sa bumang panahon, hanggang ngayon, ay pinipreserve nila yung place. Napakalaga sa kanila yung place. Dahil kala nila, yung place may magic. Kaya, kung nakapunta na kayo sa Church of the Holy Sepulchre, nakita niyo yung Paticolis, dinlagyan ng salamin yung Golgolet, yung Golgota. Alam niyo bakit nilagyan yung salamin? Inuupa ng mga tao yung magdadala sa bansa nila. Dahil may agreement kami yun. Naintindihan niyo ba ako ulit? Now, siguro magagalit kayo na kung ganun yung pananampalataya nila. Pero for me, I appreciate what they did in the night. Pag hindi nila minarkahan yung mga places na yun, pero wala na tayong papasya. Yung tinatawag natin Garden of Gethsemane, yung pinag-prayer ni Jesus, biyo sa labas, sa loob ng church mismo, yung sa ilalim. Di ba, yung Church of the Holy Sepulchre, meron tayong pinapasukan dyan na walang laman. Sa ilalim mo, ang totoong pinagbibigan ni Jesus Christ. Hindi doon sa garden tomb na maganda. Pero mga kapatid, kung meron akong new believer na dadalhin, saan ka dadalhin? Church of the Holy Sepulchre o garden tomb? Siyempre sa garden tomb. Baka ibalik ko siya. Baka kami niyo mag-implore. Meron na tayo rin mga member na umatin na, nakahuli ko kaya nga ito i-block pinost pa mga sa ano. Ano nangyari sa... Pastor, bakit ka galit? Di ba ang sabi natin ng totoong Diyos hindi nakikita? Ano nangyari sa iyo ba ito?
Kung may AIDS yun, kung may COVID yung bumalik, kasi kang susunod, ewan ko. Ba nakaka-transfer yan? Hindi, yung AIDS, okay lang. Pero yung ano, TV. o TV daw. Ayun. Ewan ko kung anong channel. Ayun. Dito na tayo. Dito na tayo. Pagalisan ng Ken, one, two, three, go. Pagalisan ng Ken, ano itong religyoso na ito? Jewish o Gentile? Jewish, diba? May Jews. Katulad ni Cornelio. One step na lang, ay magiging Jewish na rin. Yung tinatawag natin God fear. At kinusap niya, ang mission ng dalawang ito? Mission nila ay sunduin si ipagpapatuloy ko ito dahil gusto kong tapusin yung group pero kasi nangalam na natin heart per ministry. Yung heart per ministry dahil dito ay magkakaroon ng struggle si Peter, pupunta ba ako o hindi? Bakit hindi ayaw pupunta ni Peter? Gentile. Kung titignan natin, nandun pa rin yung pagiging religious niya. Bakit ka pupunta? Pero sa lahat ng mga disciple, mga kapatid, si Peter ang palaging active. Diba? Kung sabi ni Jesus, anong sabi ng mga tao? Sino daw ko? Ang unang sumupot, sabi niya, you are the Christ, the Son of the living God. Kaya sabi ng Diyos kay Peter, alam mo Peter, ikaw ay Petrus, ikaw ay maliit na bato. Pero dito sa confession na sinabi mo that I am the Christ, the Son of the living God, here I will build my church, and the gates of Hades, the gates of hell, shall not prevail against the church. Tapos ito ang pagkasabi niya last. Sabi niya, alam mo Peter, I'm going to give you the keys of the kingdom. Susi! Hindi siya ang first bata, pero meron siyang susi. Ano yung susi na yun? Wala sa Book of Acts, meron na rin mga Samaritans sa mga Cornelius. Pero sa meron napakahalagang nangyari sa Acts chapter 10, sa kwento ni Cornelius, ginamit ng Lord si Peter na bubuksan ng pintuan ng door for salvation para sa mga noong unang panahon, ang mga naliligtas lang at pinapangaralan nila ng mabuting balita ay mga Hudyo din lang sa singko. O lubasada ng Diyos, nag-usap sa kay Cornelius, sabi ng Lord kay Cornelius through the angel, alam mo, bubuksan ang pintuan sa Gentile at gusto kong magbukas ng pintuan. Eh, sino? Si Peter. All the people. Si Peter. Pastor, bakit sinasabi ko ng all the people? Dahil si Peter, nung si Jesus ay nagsasabi na siya ay pupunta sa cross, ano sabi ni Peter? Sabi niya, sasama ako sa Lord hanggang sa iyong kamatayan. Di ba? Kung mga ako si Jesus, magas, no? Pero kung si Jesus ay hinuli na, at sabi ng mga katulong, ay, tinan mo, Galileo ba? You're from Galilee. Huling-huli ka sa iyong, sa iyong accent, di ba? Galilea ka, hindi ka usually. Galilea ka, kasama mo itong si Galilean. Jesus the Nazarene. Sabi niya, I don't know the way. Nag-picture ka doon na sa ay, punta na na. Tapos 3 beses. Bago mag-3 beses, Tilapong manok. nag-3 beses niyang dinanay si Jesus Christ, tapos, tumilaw ka manok sa tama si Jesus. Sabi ni Jesus, Peter,
uunahan mo pa yung tila ng manok. Nakadinay mo lang ng Pilipinas. Naunahan mo yung pagtila ng manok. Tumila ka muna bago siya. Kaya kayo natin. Alam mo ba na yung pangyayari yun? Yung pangyayari niyo, hindi na-recover sa Pilipinas. All of this life, I think sa buong Bible, maliban siguro kay Pablo dahil speaking tag si Pablo. Sa buong Bible, si Peter, bago mag-alas 4 titilaw ang mag-gising na. Hindi siya nakarecover sa pag-deny na kay Jesus Christ ng 3 beses. Hindi niya makalimutan ang manok. Basta anong ginawa niya? Yung ginawa niya, hindi titilaw kung hindi siya hihinto na mag-pray hanggang narinig niya ang tilaw ng manok. Gising na siya ng alas 2. Dapat mas mauuna siyang magising bago tilaw. Alam mo ang nakita ko kapatid. He pushed himself so far para makapag-pray siya ng mga. Kasi bakit niya pinarusahan ang sarili niya? Alam mo minsan, di ba, napatawad na ba pero ito pa rin cute? Hindi ko alam may mga tao na makapal, yung patawad na tapos okay na sila. May mga tao din na hindi madaling makarecover. May nagawa ko mali. Parang ulit-ulit ba't nag-replay pa din sa isip ko yung nagawa ko. Parang meron pa rin. At tawag natin dyan sa guilty conscience. Nandito pa rin ba kayo? Amen. At si Peter mga kapatid, he didn't recover. He stayed up. He woke up in prayer bago tumula. At kung i-connect natin itong message na ito sa heart for ministry, lahat na sa ministry. At kung minsan we're giving the needs. Kung minsan we're trying to say that we're doing our best. We give our best at work. We're workers. We have more time for it. Amen. Tama ba ako? Kumali. We're caregivers. That's what we do. So we work more than we pray. We do our jobs more than we pray. Prayer is not our prayer. Meaning, amen. Dahil ang prayer, if it's your priority, maybe you will spend 4 hours in prayer. Di ba? Parang gagawin yung 2 hours. Hindi ko kaya 2 hours. Sabi ng libro natin yung 1 hour. Sabi ko, 1 hour. Pwede bang 1 minute? Dapat minimum tayo sa prayer meeting. Hindi lang natin ng prayer meeting tayo. Sa 1 hour, mag-aalarm na siya. Start ka na alas 10. Mag-aalarm siya ng alas 11. After 1 hour. Kaya mag-pray ng 1 hour. Kaya pag nakikita yung mga titigal sila, gusto kong patuloy yung cellphone ko. Ako yung nagsasabi na talagang kalaman. Gusto titigil na. Pray ko. Gusto ko yung cellphone ko. Patuloy ko kayong mga nakamula. Tayo na mga nag-pray. What is sa inyo? Pray ka naman, no? Wala ba yung titigal kayo? Nakita pa lang. Nahiya ako sa mga na nasa prayer meeting ka, hindi ka nag-pray. Siya nagkikwento, kami nag-pray. Di ba this is faith? When somebody's praying, listen, just say amen. Hallelujah. Kahit di ka mag-agree, amen. So lang iso. Pero kung ka naman magkagawin sa tabi mo, umatay ka ba ng prayer meeting, hindi ka naman nag-pray. Kapag titigang ka lang sa kasama mo. Lord, I'm glad na ako. At pakikay tama na. Lord, we pray. You teach us how to pray. Lord, in our prayer, nagdagan namin ang fasting. Hindi ito ang fasting. Tama pa kami, hindi namin kilala kung sino pa.
hindi namin alam mag-sacrifice ng pagkain panghanapan. Lord, tonight, Lord, as we confess the 3-minute gospel, allow the spirit of conviction ng Holy Spirit na mag-work into our hearts para mabago yung aming lifestyle, yung aming pag-iisip. We really become a praying church. A church that knows how to pray and seek your face. We give you glory and praise in Jesus' name. At tayo sa